Kabanata 2. Ang Bukirin ng San Felipe. Papasikat pa lang ang araw, kumakanta na nga ang mga ibon sa itaas ng mga puno ng mangga na malapit sa mga kubo sa Bukirin. Sa bawat himig nila ay tila sinasabi nila sa buong baryo ang mga salitang, panibagong araw na naman ang pag-asa. Ngunit para kay Kaloy, panibagong araw rin iyon ng pagod para sa kanyang piniling landas dito. Ginising nga siya ng malakas na sigaw ni Maya mula sa labas ng kubo. Kaloy, kung gusto mong kumain ng almusal, makipagsabayan ka sa trabaho. Hindi dito uso ang tulog hanggang alas 9. Nagulat si Kaloy at agad siyang bumangon. Sinuksok niya ang kanyang kamiseta at tumakbo palabas. Paglabas niya, nakita niya si Maya na may bitbit na balde ng tubig at nakasuot ng lumang damit na puting may mansa ng lupa. Basang-basa ng hamog ang kanyang buhok at sa liwanag ng umaga parang kumikintab iyon na tila pilak. Magandang umaga, nauutal niyang bati. Ngumisi si Maya. Oo nga, pero para sa'yo huli na. Tara na, mag-igib ka ng tubig sa poso. Kalahating kilometro lang naman ang layo mula rito. Kalahating kilometro? Bulalas ni Kaloy na halos mapalunok. Kahapon kasi ay hindi niya alam kung saan kinuha na mag-ama ang tubig na nakalagak dito at ngayon lang niya ito nalaman mula sa dalaga. Ngumiti ulit si Maya pero halatang nanunukso. Kung di mo kaya, pwede ka namang bumalik na sa Maynila. Mukhang mas madali ang trabahong nakukuha mo roon. Hindi sumagot si Kaloy. Sa halip, binuhat niya ang 2 baldeng walang laman at nagsimula ng maglakad. Ang hangin nga ng umaga ay malamig. Ngunit pagdating sa gitna ng palayan, napalitan ito ng init na kumakapit sa kanyang balat. Tumataas na rin kasi ang araw pagkagising niya. Sa bawat hakbanga niya, naririnig niya ang kaluskos ng mga palay na parang mga bulong ng lupa na kinakantsawan siya. Kung hindi siya nagpunta rito, siguradong ganitong oras ay kumakain na siya ng agahan na inihain ng kanilang mga kasambahay. Pagdating sa poso, sinalubong siya ng 2 lalaking magsasaka na may mga ngiting mapagbiro. Oh, bago sabi ng isa. Mukhang taga-syudad. Tingnan mo, nakasapatos. Napakamot si Kaloy dahil sa mga narinig niya. Bigay po to ni Tiyo. Sanay lang talaga ako nakasapatos. Tumawa ang isa. Aba, dito ay hindi uso iyan. Malulubog ka sa putik. At totoo nga iyon dahil sa unang bomba pa lang ng poso ay natalsikan na siya ng tubig at putik. Sa halip na mainis ay natawa na lang si Kaloy. Parang may kung anong sarap sa pagiging marumi na hindi niya naranasan noon. Sa bawat pagbuhos ng tubig sa balde mula sa poso ay nararamdaman niyang may natatanggal sa kanya. Ang bigat ng pagiging si Leandro de la Vega. Pagbalik nga ni Kaloy sa bahay ay sinalubong siya ni Mang Ernesto na nagtatanggal ng tuyong damo mula sa kalabaw. Oh, mukhang pinagpawisan ka agad iho, sabi ng matanda. Ganyan dito, ang pawis ang siyang aming puhunan. Tumango naman si Kaloy. Mas mahirap pala to kaysa sa gym. Natawa naman si Mang Ernesto nang marinig iyon. Habang nag-uusap sila ay nakita ni Kaloy si Maya na nagluluto na ng kanilang agahan. May amoy ng sinangag at tuyo na kumalat sa hangin. Tila ba ang simpleng pagkaing iyon ay nagiging pista sa gutom niyang sikmura. Upo ka na, sabi ni Maya habang inihahain ang almusal. Baka magutom ka at magreklamo ka na naman. Hindi ako nagre-reklamo, nakangiting sagot ni Kaloy. Masarap nga ang amoy. Amoy lang yan. Tingnan natin kung masarap talaga. Ngunit nang matikman ni Kaloy ay napangiti agad siya. Ang sarap nito. Mas masarap pa kaysa sa restaurant sa Napahinto siya. Sa Maynila. Napatingin si Maya sa kanya. Restaurant? Siguro mayaman ka talaga no? Biglang natigilan si Kaloy. Hindi nakakasama lang ako minsan sa ganun. Tinuruan akong magluto dati ng kasamahan ko sa boarding house. Natawa si Maya. Ang dami mong baka ikaw yung tinatawag ng mga tao sa baryo na misteryosong manggagawa. Pinilit tumawa ni Kaloy. Kahit gusto niyang magtanong sa kung ano yung misteryosong manggagawa ay hindi na niya nagawa. Siguro nga. Sa loob-loob nga rin ni Kaloy ay kinakabahan siya. Kung mahuli kasi siyang anak ng De La Vega, baka hindi lang trabaho ang mawala sa kanya. Baka pati ang tiwala ng mga taong gusto niyang makilala ng totoo sa lugar na ito. Nagsisimula pa lang siya
at ayaw niyang mabulilyaso. Pagkatapos ng almusal nila ay kanila nang sinimulan ng gawain sa bukid. Si Mang Ernesto ay nagtuturo kung paano magtanim ng bagong punla ng palay. "Tingnan mo, Kaloy," sabi ng matanda. "Ang palay dapat maingat mong itanim. Pag minadali mo, hindi iyan tutubo ng maayos. Para rin iyan sa tao. Kailangan ng tiyaga bago anihin." Napangiti si Kaloy. Parang sa buhay rin pala, Mang Ernesto. Ganito ang buhay sa bukid. Ito ang bagay na hindi alam ng mga mayayamang minamaliit ang ganitong klaseng trabaho. Napatahimik si Kaloy. Sa loob ng maraming taon, binili ng pamilya nila ang lahat, lupa, tao at kapangyarihan. Ngunit ngayon, habang nakalubog ang mga paa niya sa putik ay pakiramdam niya'y siya ang binibili ng lupa upang malaman niya ang realidad dito. Samantala sa kabilang bahagi ng bukid ay abala naman si Maya sa pagpapakain ng mga hayop. Pinapanood siya ni Kaloy habang siya ay nagbubuhos ng pagkain sa mga manok at baboy. Napansin niyang maingat itong gumalaw pero mabilis at pulido. "Bakit mo ako tinitingnan?" tanong ni Maya ng malakas. Pero hindi ito lumingon kay Kaloy. "Wala, ang galing mo. Parang sanay na sanay ka sa lahat ng trabaho rito." Umirap si Maya. "Siyempre, dito na ako ipinanganak, kaya natuto na ako rito. Hindi tulad mo. Halatang bagong ligo sa luha ng lungsod." Ngumiti si Kaloy. Dahil na rin sa lalim din ng salita ni Maya na tila ba'y may mas malalim na ibig sabihin kung iintindihing mabuti. "Tama ka, pero gusto ko ring matutunan lahat dito." Napangiti si Maya sa kanya. "Bakit?" "Ewan, parang dito ko lang nararamdaman na may saysay ang bawat pagod sa maghapon." Natahimik silang pareho sa sumunod na mga sandali. Ang ihip ng hangin at ang kaluskos na lang ng mga dahon ang maririnig sa paligid. Tila may kakaibang damdaming bumabalot sa pagitan nila ng oras na iyon. Parang unti-unting tumutubo ang bagong binhi sa lupa ng kanilang pagkatao nang hindi nila napapansin. Bandang tanghali ay dumating naman ang mga batang anak ng mga magbubukid. Naglaro sila sa gilid ng palayan, tumatawa at nagtatakbuhan. Isa pa nga sa mga bata ay nadapa sa putik at agad na lumapit si Kaloy para tulungan ito. "Okay ka lang?" tanong niya sabay abot ng kamay. Ngumiti ang bata kahit may putik sa pisngi. "Ayos lang po, kuya. Sanay na ako rito." Tumingin naman si Maya mula sa malayo at nakita ang ngiti ni Kaloy habang pinupunasan ang bata ng panyo. May kung anong kumislot sa kanyang dibdib at hindi niya maipaliwanag kung inis ba ito o paghanga. Ngunit bago pa man niya mapagtanto kung ano iyon ay lumapit na si Mang Ernesto at bumulong. Mabuting bata yang si Kaloy, no? Umiling agad si Maya at kung wari, walang pakialam. Tingnan na lang natin kung hindi yan aalis pag nangitim sa initan. Kinahapunan naman ay tila bubuhos ang ulan. Ang langit ay biglang nagdilim at nagtakbuhan ng mga tao sa bukid patungo sa kamalig. Sina Maya at Kaloy naman ay papunta naman sa kanilang bahay na nasa salungat na direksyon ng kamalig. Kaso, si Kaloy ay hindi agad tumakbo at naiwanan ito sa labas nang pumatak na ang ragasan ng malakas na ulan. "Kaloy, halika na!" Sigaw ni Maya na may pagkaway pa ng kamay. Makikitang nabasa na kaagad ang katawan ng binata ng ulan. Sa halip nga na gawin ang sinabi ni Maya ay tumawa si Kaloy. Nakatingala siya sa langit habang sinasambot ang ulan. "Ang sarap pala ng ulan dito." "Loko ka ba? Lagnatin ka niyan." Lumapit si Maya matapos mapailing at hinila si Kaloy sa braso, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay nadula sila pareho at bumagsak sa putik. Nagkatinginan sila, pareha silang basang-basa at biglang napatawa sa kanilang mga itsura. "Kasalanan mo to," sigaw ni Maya habang pinupunasan ng putik sa mukha ni Kaloy. "Hindi, kasalanan ito ng ulan," sagot ng binata sabay tawa ulit. Sa gitna nga ng ulan na iyon ay sandaling tila huminto ang lahat. Ang mundo ay tila puro patak lang ng tubig, ng hanging malamig, at sa pagitan ng dalawang iyon ay may kakaibang init ang bumabalanse rito. Ngunit bago pa man ito maging malinaw ay tumakbo na kaagad si Maya palayo. "Tama na yan, maligo ka na lang sa ilog kaysa magkasakit." Kinagabihan matapos ang ulan, tahimik na nakaupo si Kaloy sa kubo. May dalang mainit na tiyaan naman si Mang Ernesto para sa kanya. "Alam mo, Kaloy," sabi ng matanda, "matagal ko nang gustong may tumulong dito. Yung may malasakit. Karamihan kasi panandalian lang na natigil dito.
Pag nahirapan, umaalis agad. Tumango naman si Kaloy. Hindi po ako aalis. Gusto ko pong magtagal dito para matuto. Bakit? Tanong ng matanda na may seryosong tingin sa kanya. Gusto ko pong maramdaman kung paano mabuhay ng totoo, hindi yung puro pera. Tumingin si Mang Ernesto na may bahagyang ngiti. Iba ka sa inaasahan ko. Pero kung totoo yung sinasabi mo, maganda ang mararating mo rito. Ngumiti si Kaloy. Salamat po Mang Ernesto sa pagtanggap sa akin dito kahit hindi po ninyo ako kakilala. Walang anuman, basta alalahanin mo, ang lupa marunong gumanti. Kung aalagaan mo ito, babalik sa iyo ang biyaya. Pero kung dadayain mo, lulunurin ka ng ulan. Natahimik si Kaloy sa mga salitang iyon. Ito na naman daw ang mga salitang kagaya rin ng minsan ng sinasabi ni Maya. Alam niyang hindi lang tungkol sa lupa ang tinutukoy ng matanda, kundi tila pati sa mga lihim niyang dala na hindi niya pwedeng sabihin. Matapos ang munting usapang iyon ng dalawa, ay nagpunta na si Mang Ernesto sa kabilang kubo. Si Kaloy naman ay naiwan sa may maliit na silong ng kubo sa may pinto at doon muna naupo. Makikita ngang may lampara sa may tabi ng binata ng oras na iyon. Sa kabilang kubo naman, makikita si Maya na nakasilip sa bintana. Pinagmamasdan niya si Kaloy habang nakaupo na tila may iniisip na malalim. Hindi niya nga maiwasang mapaisip. Sino ba talaga ang lalaking yun? Minsan kasi ay may galaw si Kaloy na parang hindi bagay sa karaniwang tao rito sa bukid. Alam naman niyang galing ito sa Maynila pero hindi raw ganito yung mga kakilala niyang umuuwi rito mula roon. Sa paraan ng pagsasalita, ang tingin sa paligid at maging ang mga kamay nitong parang hindi sanay sa sugat ng pag-aararo ay pansin na pansin niya kapag inoobserbahan niya ito. Bahala na, bulong niya sa sarili. Basta't wag lang siyang manggugulo sa buhay namin dito, ay wala tayong magiging problema, Kaloy. Nakikita rin naman ni Maya na walang intensyong masama ang lalaking ito. Talagang gusto lang nitong matutunan ng buhay rito at hindi niya alam kung para saan ba iyon, gayong ang sabi ng marami ay mas madali ang buhay ng trabaho sa Maynila. Muli na naman ngang bumuhos ang ulan, ngunit hindi na ito mabigat gaya kanina. Tila naging malumanay na himig na ito na magpapatulog sa buong bukirin. Si Kaloy ay nakahiga na, ngunit hindi pa rin makatulog ng oras na iyon. Ang mga sinabi kasi ni Mang Ernesto ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. Ang lupa, marunong gumanti. Sa isip niya, ang lupa ay parang sarili niyang konsensya. Alam niyang nililin lang niya ang mga ito, ang mag-ama na tinuring siyang kaibigan sa pagdating pa lang niya rito, maging ang mga magsasakang narito ay nagtitiwala agad sa kanya. Ngunit kung sasabihin daw niya ang totoo, ay baka mawala ang pagkakataon niyang matutong maging tao. Ang matutunan ng buhay na hindi niya kinagisnan magmula nang siya ay maliit pa. Naisip nga rin niya ang kanyang ama, si Don Alfonso, at ang mga salitang laging sinasabi nito sa kanila. Hindi kailangang maging totoo kayo sa iba. Basta't magmukhang tama ay mabuti na iyon. Ngayon, gusto na niyang baliktarin iyon. Mas mabuting maging totoo kahit magmukhang mali. Bago siya tuluyang nakatulog, ay tila narinig niya sa kanyang isip ang tawa ni Maya, kasabay rin ng kuliglig sa labas. Ang ulan ay tumila na nga at sa unang pagkakataon, nginitian niya ng tunay ang dilim ng gabing ito. Dito, sa bukirin ng San Felipe, ay nagsisimula na siyang makahanap ng tahanan. Isang tahanang hindi gawa sa marmol o salapi, kundi ito ay mula sa pawis, putik at sa mga taong nakikisalamuha sa isa't isa rito.